Bata pa lamang ako nung mangyari ito, mga 7 taong gulang, at nakatira kami sa isang lumang bahay sa gitna ng palayan sa San Jose Occidental, Mindoro, malayo sa mga kapitbahay, at ang tanging tunog ng mga kuliglig at hangin sa palay ang nakasama naming musika tuwing gabi. Ang bahay namin ay yari sa kahoy, may mataas na bubong, at sa harap nito may maliit na kubo kung saan palagi naglalaro ng tong-its ang mama ko pati ang mga kaibigan niya tuwing weekend. Dahil nag-iisa lang akong anak, ang lagi kong kalaro ay si Ate Laura, ang yaya ko na tinuturing ko na rin parang kapatid. Isang gabi ng Labril, naglalaro kami ng tagu-taguan. Si Ate Laura ang taya, kaya dali-dali ako nagtago sa silid ng aking mama. Tahimik sa loob, at mula sa sahig, tanaw ko ang hagdan na paakyat sa atik. Katapat ng hagdan ang isang malaking bintana ng sala na may mahabang kortinang kulay gatas na abot hanggang sahig. Habang nakadapa ako sa sahig, binuksan ko ng bahagya ang pinto upang sumilip kung aakyat na si Ate Laura. Doon ko nasamyo ang matinding amoy. Hindi lang basta-bastang mabaho, kundi parang pinagsama-samang nabubulok na isda, putik, at dugo. Halos masuka ako sa sobrang lansa, at napalakas ang hawak ko sa may pintuan. Narinig kong umakyat na si Ate Laura, pero nang nakarating na siya sa kalagitnaan ng hagdan, bigla siyang huminto. "Boom! Huli ka!" Sigaw niya. Nanlamig ako. Imposibleng nakita niya ako. Sarado ang pintuan ng silid at hindi siya pwedeng makasilip. Nagalangan akong lumabas nang biglang sumigaw si Ate Laura, pero ibang tono ng boses ang gamit niya, puno ng takot at pagmamadali. "Huwag kang lalabas! Kung saan ka ba nagtatago? Huwag!" Narinig kong bumilis ang hakbang niya pababa ng hagdan. Halos parang tumatakbo. Ilang saglit pa, binuksan niya ang pintuan ng kwarto at halos kalat na rin ako palabas. Namumula ang mukha niya, pawis na pawis, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinala niya ako diretso sa kubo kung saan naglalaro ang aking mama. Sa sobrang kaba, bumulong siya kaagad kay mama. Nakita ko kung paano nagbagong mukha ng mama ko. Mula sa ngiti, naging matalim ang kanyang tingin. Agad niyang pinagsabihan ng kanyang mga kaibigan. Bukas na tayo ulit maglalaro. Patulog na tayong lahat sa loob." At sa unang pagkakataon, natulog kami ni Ate Laura at Mama na magkakatabi sa iisang silid. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, narinig ko si Ate Laura na nagkukwento sa kasambahay namin. Ang tinig niya ay basag at puno ng kaba. "Akala ko kagabi, nakatago si Iya sa likod ng kurtina. Kita ko kasi yung mga paa sa ilalim, parang nakalabas. Sinabi ko tayahan na siya. Pero nung lumapit ako, hindi pa ng bata yung aking nakita." "Oh, ano nakita mo?" tanong ng aming kasambahay. "Yung mga paa, parang nabubulok. May bakas ng putik, parang galing sa libingan. Ang balat, kulay abot, may punit-punit na laman. Tapos, gumalaw, dahan-dahan lumapit sa kurtina." Huminto siya sandali, nanginginig ang tinig. Doon ko nakita. Bumakat sa kurtina yung katawan. Isa siyang babae. Nakangiti siya, pero mali yung kanyang ngiti. Masyadong malaki, pilit, at yung mga mata niya, puro puti. Basang-basa yung kanyang damit. May mga tuyong putik, at parang amorseko. Amoy libingan." Habang kinukwento niya yun, nagsimula naman manginig ang kanyang mga kamay. Bago pa siya tuluyang lumabas, tumakbo na ako. Hindi na ako lumingon kahit narinig kong may kaluskos na sumusunod sa likuran ko. Pagkarinig noon, agad na pinatawag ni Mama ang pari sa bayan. Ipinabless ang buong bahay, pati ang kubo. Ang kortina, sinunog mismo sa harap ng lahat dahil mula nung gabing yun,
Nilagnat na si Ate Laura ng sobrang taas. Halos isang linggo siyang nanginginig at pawisan, parang binubuhusan ng malamig na tubig habang natutulog. Matapos ang pagbebendisyon, gumaan naman yung pakiramdam sa bahay, pero hindi na muling bumalik ang dating saya. Kahit bata pa ako, ramdam kong may naiiwan na marka. At mapagsa hanggang ngayon, tuwing naalala kong gabing yun, parang may naamoy ako ulit ng malansang amoy ng nabubulok na isda at putik na unang sumalubong sa akin. At tuwing nasasagi ang alaala, naiisip ko, kung hindi ako nagtagal sa silid na yon, baka hindi na ako nakasama pa nila Mama at Ate Laura sa paghinang kinabukasan. Summer ng 2019, buwan ng Abril. Bakasyon naming magpipinsan sa probinsya ng Banga, Aklan. Kararating lang namin galing sa isang birthday party sa bayan ng Tia Perla namin na nasa kabilang barangay lang. Dahil mga bata pa nga kami noon, kami ang naunang umuwi habang niiwan ng mga magulang at mga tiyuhin namin upang makipag-inuman. Pagdating sa compound ng pinsan kong si Miko, dumaan muna kami sa tindahan upang bilhin mga chichirya, iced tea, saka candy. Tuwang-tuwa pa kami habang nakaupo sa terrace ng bahay nila. Tahimik ang gabi. Walang gaanong tao sa kalsada at tanging huni ng kuliglig at kaluskos na mga dahon ang aming naririnig. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, biglang may dumating na isang matandang babae na nakasuot ng belo. Nakasuot siya ng puting bestida na kupas at may buhat na tila sanggol na balot sa kumot. Sa kabilang kamay naman, may dala siyang lumang bayong na tila punong-puno pero hindi namin makita kung ano ang laman. Tumigil siya sa may gate ng compound, mga 10 dipang layo mula sa kinaroroonan namin. Madilim yung paligid pero kita naming malinaw ang hugis ng kanyang katawan. Lalo na nakayokong muka na natatakpan ng belo. Mga iho't iha, baka naman pwedeng makahingi ng tulong. Konting pagkain lang, o kahit barya. Malumanay niyang sabi, ngunit may kakaibang bigat ang kanyang tinig. Si Miko, na kilalang palabiro at maloko, agad na sumagot. Pasensya na po, pero wala po na po kasi kaming pera. Pambili lang namin ng chichirya ang baon namin. Ngumiti pa siya, pero halata namin kinakabahan. Hindi niya karaniwang tono ang ganon. Ngunit hindi umalis yung babae. Paulit-ulit itong nakiusap. At bawat ulit, mas lumalalim ang boses. Hanggang sa bandang huli, bigla na lamang siya nagsalita sa hindi maintindihang lengguwahe. Hindi Tagalog, hindi Aklanon, pero parang kaluskos na sabay sa hangin. At doon, nagsimulang magbago ang paligid. Mula sa likod ng babae, sa may punong mangga na ilang dipa lang ang layo, biglang sumiklab ang apoy. Hindi basta siga, kundi isang haliging apoy na halos lampas tao ang taas. Maliwanag na maliwanag iyon. Kulay kahil na may halong asul at parang lumulutang ang apoy na walang sinusulog na dahon o kahoy. Sabay-sabay kaming nagsigawan. Ang ilang pinsan ko, nagtakbuhan kagad papasok ng bahay. Habang ako at dalawa pa ay napatigil, nakatitig lang kami. Kitang-kita namin na ang babae hindi natatanglawan ng apoy. Sa halip, mas lalo siyang nagdilim at ang hawak niyang sanggol ay tila kumikilos sa loob ng kumot. Paglingon naming muli, wala na ito. Naiwan yung apoy na umahampas pataas, parang sinusubukan kaming abutin. Nagmamadali kami tumakbo sa bahay namin at ginising namin si Lolo Berto. Kinuwento namin lahat. Halos magkakandaiyak kami sa takot. Kinuha niya kagad ang malaking flashlight at sinamahan kami pabalik ng compound. Nasaan yung apoy? Saan banda? Sigaw ni Lolo habang tinututukan ng ilaw ang punong mangga. Sabay-sabay kami nagturo. Diyan po mismo.
Ang laki-laki nga po nun eh. Ngunit sa pagtutok ng flashlight, wala na doon ang apoy. Ni usok, ni abo, ni bakas ng init. Wala. Ang paligay ay napakalamig. Tila ba walang nangyari. Wala namang siga dito ah. At wala rin nagbabantay ng apoy. Sabi ni Lolo, halatang nagtataka, pero pilit na pinapakalma kami. Pero kami lahat, nanlamig ang mga tuhod. Hindi pwedeng ilusyon lamang yun. Sabay-sabay kaming nakakita. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na namin muling pinag-usapan ng malalim. Kahit mga magulang namin, nang marinig yung kwento, parang sadyang hindi na lamang kami pinansin. Marahil, para hindi kami lalong matakot. Pero damdam namin ng mga pinsan ko na hindi yun ordinaryong pulubi. Sa mga sumunod na gabi, may ilan sa amin na naginip ng parehong babae. Nakabelo, nakayuko, at may hawak na bata. Sa panaginip, kumakatok siya sa gate at paulit-ulit na nagkasabi, Papasukin niyo ako. Gutom na siya. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan kami sa ilalim ng punong mangga na yon sa Banga Aklan, tila may malamig na hangin na dumadampi sa aming mga bato. At lahat kami, tahimik na lang, sapagkat alam namin ang mga mata ng babaeng nakabelo ay nakamasid pa rin. Nobyembre 1, 2023. Bandang alas 11 ng gabi, kararating ko lamang mula sa mahabang shift ko sa trabaho. Kasama ko si Basilio, katrabaho ko na mula Candaba. Ako naman ay taga-Guagua, Pampanga. Dahil magkalapit lang ang direksyon pa uwi, madalas sumasabay ako sa kanyang motorsiklo hanggang sa kalahating biyahe. Sanay na kami sa rutang dinadaanan namin. Isang madilim na shortcut mula Mexico patungong Guagua. Mas mabilis yon kaysa sa main road na puno ng traffic. Ngunit may kapalit. Daraanan ng magkakasunod na sementeryo at mga bakating lupa na wala ni isang poste ng ilaw. Tanging mga anino ng punong mangga at liwanag ng headlight ng motor ang nagsisilbing gabay sa dilim. Nung gabing yun, kakaibang simoy ng hangin. Habang papalapit kami sa isang lumang tulay sa baryo ng San Antonio, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Hindi ordinaryo, para bang hinihigop ang katawang ko papasok sa isang malalim at walang hanggang lagusan. Doon ko siya nakita. Sa gitna ng tulay, may nakatayong figura ng tao. Unang inakala kong isa lamang itong pulubi. Ngunit habang lumalapit ang ilaw ng motor, dahan-dahan kong napansin na hindi ito tao. Isa siyang kumpol ng makapal na usok na kulay abot itim. Walang mukha, walang anyo, ngunit may bigat na dala na tila dinudurog ang dibdib ko. Napakapit ako ng mahigpit kay Basilio. Basilio, ano yan? Nakakita mo ba? Ngunit hindi siya tumugon. Walang kislap ang kanyang mga mata at malamig siyang bumulog. Ipikit mo na lang ang mga mata mo. Nang muli kong idinilat, muntik na kaming salpukin ng isang dabuhalang truck. Kinabukasan, dumaan ako sa isang sari-sari store malapit sa palengke. Pinangkit ko sa matandang nagtitinda ang aming nakita. Namutla siya at sinabi, Anak, matagal nang may kwento-kwento tungkol sa tulay na yan. Diyan daw tinapon ng mga bangkay ng mga sundalo ng giyera. Pero may isa raw roon. Nagdasal sa kakaibang nilalang para mailigtas ang kanyang sarili. Nang hindi tinanggap ng langit, kinuha siya ng dilim. Siya ngayon yung tagapagbantay. Sinusundan niya yung mga nakakakita sa kanya hanggang sa kanilang sariling tahanan. Nanlamig ako. Totoo nga, hindi palabas sa multo ang aking nakita. Kinagabihan, habang nakahiga ako, muling lumamig ang hangin. Sa salamin ng aparador ko, nakita ko ang nilalang. Ngayon ay malinaw ng kanyang anyo. Isang sundalong walang mukha, nakasuot ng dugo ang uniforme, hawak ang bayoneta. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, gamit ang hukay na itim, kung saan dapat naroon ang kanyang mga mata.
Bumulong siya. Nakita mo na ako. Kaya ngayon, hindi lang ikaw, pati sila. At sabay noon, may narinig akong yabag sa labas ng kwarto. Akala ko'y tatay ko. Pero nang bumukas ang pintuan, nandun ang aking kapatid na bunso na si Isadora. Umiiyak. Kuya, may lalaki sa kwarto namin. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni nanay. Dali-dali akong tumakbo papunta sa silid ng aking mga magulang. At doon, tumigil ang aking mundo. Nakita ko nakatayo sa paanan ng kama ang parehong nilalang. Nakayuko, nakamasid sa tulog kong ama. Sahig, bumubuo ang marka ng kanyang mga yapak. Itim, parang abo, na may halong dugo. Biglang nagising si nanay at siya'y nagsisigaw. Sabay nagpatay sindiang ilaw. Ngunit kahit maliwanag, nandun pa rin siya. Hindi naglalaho. Ang tanging ginawa niya ay ngumiti. Gamit ang dugo ang hiwa sa gitna ng kanyang walang mukhang mukha. Simula noon, hindi lang akong nakakakita. Lahat kami na nasa bahay. Si nanay, si tatay, si Isadora. Nararamdaman siya. Tuwing alas 3 ng madaling araw, sabay-sabay kami nagigising sa tunog ng mabibigat na yabag. Sa salamin, sa pinto, o kahit sa anino ng dingding. Naroon siya. Palagi. Hanggang sa isang gabi, sabay-sabay kaming nakarinig ng bulong mula sa kadiliman. Hindi na ako alis. Dito na ako titira. At simula noon, sa bahay namin sa Guagua, hindi na tahimik ang gabi. Kahit anong dasal, kahit anong bendisyon, hindi na siya umalis. Makalipas ang ilang gabi, inakala namin na kami lang ang ginugulo. Ngunit isang madaling araw, may kumatok ng mariin sa aming pintuan. Pagkabukas namin, nandun si Alfonsa, kapitbahay naming matanda na palagi nagdarasal ng rosaryo tuwing gabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang krusipiho. Mga anak, nakita ko siya. Garagal niyang sabi. Nasa bakuran ko kanina, nakatalikod, nakayuko, hawak ang isang bayoneta. Akala ko'y magnanakaw, pero natawagin ko. Bigla siyang nawala. Iliwan lang niya ang abo sa lupa. Napatitig kami sa isa't isa. Pati ibang kapitbahay, nagsimula ng magkwento. Si Manuela, na nakatira pa sa kabilang kanto, ay sasabing nakarinig siya ng yabag sa bubungan nila. At nang silipin niya mula sa bintana, may aninong sundalo raw na dumaan sa kanilang bakuran. Si Cristobal, isang magsasaka, ay nagsabing 2 beses na siyang nakakita ng usok na hugis tao na tumatayo sa gitna ng palayan bago tuluyang naglaho. Dumating ang araw na mismong simbahan ng Guagua ay pinuntahan namin. Dala ang takot at pag-asa. Ngunit habang nagmimisa, sabay-sabay kami nakarinig ng kakaibang kaluskos mula sa loob mismo ng simbahan. Ang lahat ng ilaw ay biglang nagpatay-sindi. Sa gitna ng dambana, kung saan nakatayo ang krus, saglit namin nasilayan ng isang anyo. Parehong sundalo, tuguan, walang muka. Na makita siya na buong kongregasyon, isang malamig na hangin ang dumaan, at ang lahat ay nagsigawan. May ilang pang nawala ng malay. Hindi lang yung bahay ninyong ginugulo niya. Bulong ng pare matapos ang misa, namumutla. Ang nilalang na iyon ay hindi na lamang naglalakbay. Nakahanap siya ng pintuan. At ang pintuang iyon ay kayo. Pagka-uwi namin, napansin kong mas mabigat na ang presensya sa paligid. Kahit ang haling tapat, tila may aninong nakatayo sa ilalim ng araw. Nakikita ko siya sa gilid ng mga mata ko. Ngunit kapag lumilingon ako ng direkta, ito'y naglalaho. Ang aso ng kapitbahay, walang tigil sa pagtahol tuwing gabi. Nakatitig sa mismong bakod ng bahay namin. Sa mga sumunod na madaling araw, nagising kami sa sabay-sabay na tunog ng mga yabag. Hindi lang isa,
kung hindi napakarami. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong puno ng mga anino ang kalye sa labas. Mga sundalong walang mukha, lahat nakatayo, lahat nakatingin sa aming bahay. Ang isa sa kanila na pinakamalaki, humakbang papalapit. Hawak-hawak ng isang itim na bandila na tila gawa sa usok. Itinaas niya iyon at sa mismong hangin, narinig namin lahat ang bulong. Hindi na lamang akong kasama ninyo. Lahat kami nandito na. Mula noon, hindi na lamang isang nilalang ang sumusunod sa amin. Ang buong baryo ng San Antonio ay binalot ng takot. Sapagkat bawat gabi, dumadami sila. Alam namin lahat, nagsisimula pa lamang ang kanilang pagbabalik. Nang gabi rin iyon, nagpasyang pamilya ko at ilang pang kapitbahay na lumikas. Hindi na namin kayang tiisin ang gabi-gabing pagpapakita, ang mga bulong sa tenga, at ang pakiramdam na lagi may nakamasid. Kinuha namin ang ilang damit, mga gamit at relihiyosong bagay, rosaryo, kandila, banal na tubig, na umaasa kami makakatulong sa amin. Maglakad tayo papuntang bayan, mungkahin ng aking tatay, nanginginig ang tinig. Kailangan natin makaalis sa San Antonio bago tuluyan tayong labunin ng mga anino. Bit-bit ang ilang sako at gamit, sabay-sabay kaming naglakad palabas ng baryo. Ngunit habang papalapit kami sa dulo ng daan, unti-unting bumigat ang paligid. Ang hangin ay parang nagiging alkitran, malapot, nakakasakal, hanggang sa biglang nagsulputan ang mga anino. Una, isa, pagkatapos ay 5. At nang tumingila kami, nakita namin daan-daang sundalo na ang mga walang mukha. Mga nakahanay ito sa gilid ng kalsada, nakatayo, nakapila, hawak ang kanilang mga bayoneta at bandila ng usok. Bawat isa ay sabay-sabay humahakbang, inuurasan ang aming bawat galaw. Tumakbo na kami, nagsisigaw, ngunit saan man kami lumiko, nandoon sila. Sa palayan, sa bubungan, sa gilid ng mga puno. Ang mismong kalye ay tila pa ulit-ulit, para bang iniikot kami sa isang bangungot na walang hanggan. Narinig ko si nanay, umiiyak habang yakap si Isadora. Hindi tayo makakalabas! Hindi tayo makakalabas! At doon lumapit ang pinakamalaki sa kanila. Isang sundalo na mas matangkad kaysa sa lahat. Ang uniforme niya ay nababalutan ng dugo at putik. Hawak ng isang lumang bayoneta na puno ng kalawang. Wala itong muka, ngunit mula sa hukay ng kanyang ulo, lumabas ang isang boses na tila nag-i-echo sa buong baryo. Ang San Antonio'y amin na! Kasabay na kanyang salita, biglang nagdilim ang buong paligid. Wala ng buwan. Wala ng bituin. Tanging liwanag na aming daladalang kandila ang nananatili hanggang isa-isa itong napundi. At sa huling pagkurap ng apoy, nakita ko silang lahat. Libo-libong sundalong walang muka, pumapalibot, dahan-dahang lumalapit. Hindi na kami nakatakbo, hindi na kami nakalis. At mapagsa hanggang ngayon, walang nakakalam kung ano nangyari sa buong baryo ng San Antonio. Ang mga taong bangkang bumisita roon, parang nagsasabing wala ng bahay, wala ng tao. Tanging isang tahimik na kalsada at isang lumang tulay na laging may lumalamig na hangin. Ngunit kung susuyurin mo ang gabi, ay pagkakataon na marinig mo pa rin ang mga yabag at ang sabay-sabay na bulong. Hindi ka na makakatakas.